Nakakatuwa. Ang saya. Pinagmamasdan ko siya habang pinupukol ko ang kanyang mga paa. Ang sarap sa pandinig ng ulong niya. Patatagalin ko pa ba? Kaso gusto ko pa. Gusto ko pa. Pero hindi ko na kaya. Baka hindi ko mapigilan at mapatay ko siya. Heto siya ngayon, nakadaba, gumagapang, nagmamakaawa. Hindi ko naman maririnig ang mga sasabihin niya. Paano'y nababalutan ng packing tape ang buong mukha niya? Makahinga pa kaya siya? Tanging ungo lang niya ang naririnig ko. Ang saya. Hayaan naman siya at umuungol. Parang musika. Para siyang ulol. Hahaha, hindi naman siya makatayo kasi. Durog na ang mga tuhod niya. Sa sakong ko naman siya pupukpukin. Heto na, lalapit pa ako sa kawawang batang ito. Pagkatapos ay inangat ko ang aking kaliwang kamay. Hawak ang martilyo. Hahampasin ko siya. Pupukulin ko siya. Mamartilyuhin ko muli ang kanyang mga paa. Heto na, isa, dalawa. Napalakas yata. Namilipit siya. Ha. Magandang tanawin. Narinig ko ang paghagulhol niya. Ha. Ang sarap sa tenga. Nanggigilid ako kaya pinukupak ko pa siya. Halos madurog ang mga paniya. Sige ungol pa. Sige iyak pa. Janice siyaw pa. Sige pa. Mahal ko siya. Pero mas mahal ko si Mira. Pero mahal ko rin siya. Kaya lang mas mahal ko si Mira. Pero di na bale. Basta ako masaya. Masaya akong nakikita siyang nagdurusa. Noon ko pa siya gustong patayin. Kaya lang inuna ko si Mira. Wala tuloy akong choice kundi ang isunod siya. Saka ako napapatayin yung dalawa. Baka bukas o sa makalawa. Uunahin ko na lang muna siya. Problema ko pa nga yung mga lalaki. Pero papatayin ko rin sila. Masaya to. Then pinagmasdan ko si Janice. Gumagapang pa rin siya. Pilit pa rin tumatakas sa akin. Nanghihina na siya at alam kong hindi siya makahinga. Maya-maya lang, mamamatay na rin siya. Iyong mga paa niya durog na. Dahil dito pumunta ako sa kanyang uluhan. Itong ulo niya. Ito naman ang aking pag-iinitan. Itinaas kong muli ang aking kaliwang kamay kung saan hawak ko ang martilyo. Dudurugin ko ang kanyang ulo. Goodbye, Janice. Pakisabi na lang kay Mira. I love you. Isa, bumuelo ako. Dalawa, mas malakas ito. Tatlo. Discuss points of view. Naabutan kong tulog si Roger sa bahay nila, kaya agad ko siyang ginising. Paano'y binabangungot na naman yata. Halos patiran siya ng hininga nang makabangon siya habang hinihingal. Inabutan ko siya ng isang basong tubig. Okay ka lang? Ininom naman niya yung tubig. Isko kanina ka pa, hindi siya makatingin sa akin. Kararating lang, bangungot na naman. Umupo ako paharap sa kanya. Hinihingal pa rin siya, hindi makaimik. Si Mira ba? Mahina lang ang aking tingin. Bago siya sumagot ay bumukas ang punto at iniluwanan si Kapining. Anong balita? Bunga dito sa amin. Umiling lang ako. 2 araw na kasi nang lumipas pero hindi pa rin nagpapakita si Nana, si Lina at Adela. Nagpile na rin ako ng report sa mga pulis tungkol sa kanilang pagkawala. Ngayon itong si Reggie, para namang mababaliw. Ikaw ba naman ang kamamatay lang ng nag-iisang anak na hindi pa naililibing? Sinunda naman ang pagkawala ng asawa. Sa akin man mangyari iyon. Baka di ko na magawang makatulog ni makakain. Napasulyap ako sa kabaong ni Mira. Narito pa rin ito sa kanilang bahay. Pinatigil muna ni Roger ang lamay at pinakansil ang libing na dapat ay ngayong araw na. Pang-8 araw na kasing nakaburol ng bangkay ni Mira. Napakinaginitan ko na naman siya, sabi ni Roger. Tulala pa rin ito. Wala naman akong maipayo sa kanya. Malamang si Mira naman nakita niya sa kanyang panaginip, sa kanyang bangungot. Hindi ako naniniwalang si Mira yun. Hindi ganun ng anak ko. Hindi siya yun, di ba? Pumipiyok niyang sabi. Nakatingin siya kay Kapining. Si Kapining naman ay pumunta sa kusina. Pagbalik nito ay may dala na itong 3 tasa, termos at kubyertos. Inilapag niya yun sa lamisitang nasa harapan namin. Pagkatapos ay sinalina niya ng bawat tasa ng mainit na tubig. Naniniwala ako na ang tao ay nahahati sa 3. Biglang sabi nito. Nakatingin lang kami ni Roger sa kanya. Bumalik ulit ito sa kusina. Pagbalik nito, kape at cream naman ang bitbit papunta sa amin. Kapag namatay ang isang tao, nahahati ito sa 3. Pagpapatuloy ni Kapining. Ang una ay ang katawan nito na naiiwan sa lupa. Pangalawa ay ang spirito na umaakit sa langit. At binuksan niyon ang cream. Pangatlo ay ang kaluluwa nito. Iyong kaluluwa ay naiiwan dito sa lupa na aariin ng kalikasan. Nagkatinginan lang kami ni Roger. Halimbawa itong mainit na tubig na nasa tasa ay kalikasan at itong creamer ay ang kaluluwa. Kumuha ito ng kutsarang creamer.
Yung taong namatay ng masaya, ito yung kaluluwa niya. Tapos inihalo niya yun sa tasang may mainit na tubig at hinalo. Kulay puti. Tapos tinikman na ito. Plain ang lasa. Hindi ko magets ang point ni Kapining. Nagpatuloy lang siya. Kumuha naman ito ngayon ng isang kutsarang kape. Ito naman yung taong namatay ng may puot at galit. Pagkatapos ay inihalo niya yun sa mainit na tubig. Itim. Tinikman niya. Mapait. Tumingin siya kay Roger. Nasagot ko na ba ang tanong mo? Anong ibig mong sabihin? Hindi na si Mira nagpapakita sa akin? Utal na tanong rin, Roger. Si Mira pa rin siya. Kaya lang pag-aari na siya ng kalikasan. Itinimpla na may puot at galit. Well, let me talk to her. Tulungan mo akong makausap siya. Pagmamakaawa na Roger. Kumuha pa si Kapining ng isa pang kutsarang kape at inihalo doon ang tinimpla niya. Lalong umitim ang kulay nun. Iba na si Mira ngayon. Mas mabangis, mas magalit at mas puno ng puot. Tumikhim siya sa kanyang tinimpla at napangiwi sa lasa. Mas mapait. Kaya ba ayaw niyang makipagtulungan sa atin? Ako naman ang nagtanong. Maaari, tipid niyang tanong. Ngayon ko lang ba nakaengkwento ng ganito? Tanong ko ulit. Tumangulang siya. Akala ko ba eksperto ka na sa mga itong bagay? Si Roger, parang galit na naman ito. Nagpatuloy pa sa pagtitimpla si Kapining. Para akong mananakbong tinanggalan niya ng paa. Ng mga awit na pinutulan ng dila o manunulat na tinanggalan ng kamay. Pinipigilan niya ako. Hindi ko alam kung bakit. Tinanggal niya ang vision ko. Tumayo siya bitbit ang isang tasa. Magkape muna kayo. Basta ako, hindi pa rin ako naniniwala na si Mira ang nagpapakita sa akin. Kilala ko ang anak ko. Panindigan ni Roger. Wala naman ang umimik sa amin ni Kapining. Kumuha ako ng isang tasa. Anong nangyari sa ospital? Pag-iiba ko ng usapan. 2 araw na kasi itong pabalik-balik doon. Wala silang maibigay na pahayag tungkol sa pagkawala ni Janice at Adela. Nakatalikod dito sa amin. I'll sue them, sick ni Roger. Responsibilidad nila ang pagkawala ni Janice. She's in a private room. Paano nawala sa paningin nila ang pasyente? Kulang ba sila sa mga security guards at nurse? Sinampahan ko na sila ng kaso. Gayon pa man, hanapin na rin natin yung 3. Suhestyon ko. Tumangulang ang dalawa. Roger, pwede ba akong makialam sa mga gamit ni Clarice? Baka may makita akong lead. Humigop muna ako ng kape. Sige. Nagliya naman ako nagpunta sa kwarto ni Clarice at hinalungkat ang laman ng cabinet na to. Hinalukay ko ang mga gamit nito, pero wala. Tinignan ko yung ilalim ng kama at may nakita akong picture. Lumang picture. Sino kaya itong nasa picture? 2 babae. Isang babae na mumukhaan ko. Si Clarice ito. Pero yung isa hindi. Nakaupo ito sa tabi ni Clarice. Lumang-luma ng larawang ito dahil bata pa si Clarice dito. Pagkatapos ay may nakita akong isang picture. Ito medyo bago. Dito magkasama sina Clarice at Mrs. Ocampo. Masaya sila sa picture pero may napansin ako. May hawak si Mrs. Ocampo. Pinakatitigan ko yun, subalit agad na rin naman akong lumabas sa naturang kwarto. Then bumaba ako. May nakita kang lead? Tanong agad ni Kapining. Wala wala naman talaga. Maiwan ko muna kayo. Uwi muna ako. Bumalik ka agad. Utos ni Roger. May pupuntahan tayo. Doon baka may makuha tayong lead. Saan? Habang papalabas ako ng pintuan. Sa dating bahay ni Nanana. 4 na oras ang biyahe doon. Sagot niya. Sige, mabilis lang ako. Makalipas nga ang ilang minuto, narito na ako sa apartment ko. Pero tumungo ako sa 3rd floor kung saan nakatira si Mrs. Ocampo at Janice. Bago yun, kinapa ko muna itong revolver ko sa bulsa. Mabuti na iyong handa. Hindi nakalakang pinto ng unit kaya dumiretso na ako sa loob. Marahan akong humakbang papasok. Kasabay ng paghagbang ko ay ang paglangit-ngit ng sahig. Dito muna ako maghahanap ng lead. Humugot ako sa aking bulsa. Tinignan ko ulit yung picture ni Mrs. Ocampo. Ang ganda niya sa picture na to. Lalo ko tuloy siyang namis. Maya-maya nabaling ulit ang attentions ko sa bagay na hawak niya. Tumiretso ako sa kusina. Bakit gaya ganito ang amoy dito? Ang lansa. Tumuloy ako sa banyo at sinilubong ako ng masangsang na amoy. Humakbang ako patungo sa kwarto habang nakatakip ang aking ilong gamit ang sarili kong palad. Ang tahimik. Kinakabahan tuloy ako. Lumapit pa ako ng marahan. Nakaawang iyong pinto ng kwarto at lalong bumabaho habang papalapit ako. Heto at malapit na ako. Hinugot ko ang revolver mula sa aking taglinan at saka ko itinutok sa aking harapan. Ano kaya ang nasa loob ng kwartong ito? Bubuksan ko na. Heto na. Biglang may lumangitlik. May tao. May pumasok. Nagtago ako, sinilip ko yung pinto. Wala namang tao. Pero may naramdaman akong pumasok kanina. Lalong tumindi ang kaba ko sa dibdib ko.
Lumapit ako roon. Walang tao.